Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Noon, ngayon, magpakailanman, hindi magbabago ang Panginoon. Amen? Patuloy siyang gagawa ng mabuti sa bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sa kabila, sabihin mo, mabuti ang Diyos sa'yo. Purihin ang Panginoon sa mga ngiti na yan. Tayo po ay nasa ating series na Victorious Living, part po ng ating theme of the year, Life in Focus. Dito tayo magpo-focus. Victorious Living, responding to life's challenges from Christ's victory. Tandaan po natin we are not responding because we want to win. We are responding because we know we are already victorious. Amen? Responding, rumiresponde tayo because we know Christ has already won the victory for us. Amen? Amen? Yun ang ating inaapakan, yun ang ating pundasyon. Hindi sarili nating lakas, hindi lakas ng hinahawa sa atin ng ibang tao, kundi sa lakas lang ng Panginoon. Kaya ang buti ng Diyos, no? Ganda ng mga awitin. Thank you po sa Beloved Grace Worship. Palakpakan natin ang buhay nila, ang Panginoon sa mga buhay nila. Purihin ang Panginoon. Sabi, sa landas ng ating pagbabago, ang katwiran ng Diyos na nasa ating born-again spirit, ang ating nilalakaran. Walang makakatayo dito sa harapan kung hindi ito nalaman o nireveal ng banal na Espiritu sa atin. Bakit? Pag hindi natin alam that we are righteous before God, pag tumayo dito ang sino man, ang iisipin is yung iniisip ng ibang tao sa kanila. Tama? Ano kaya? Okay ba yung suot ko? Okay ba? Guilt. Emotionally down ang mga tao. Pero tayo nakakatayo. Mga pastor na nagtuturo dito, mga guro na nagtuturo dito, nakakatayo dahil alam namin, matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Amen? Sabihin sa katabi, matuwid ka na. Iyan ang ating lalakaran. Ang devil, umaatungal na lang, katulad ng leon. Nananakot. Pero wala na siyang pangil. Natatakot lang yung mga walang alam, sabi nga sa Hosea, di ba? 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya, dito sa simbahan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang church na ito, ang church ay hindi gusali ang church is all about you and me. Church are people, the called out ones. Amen? Mga hinugot sa dilim, from darkness to light. Ang itinuturo dito, ang tinapos na gawa lamang ng ating Panginoong Jesus. Champion na tayo. Amen? Sabi nyo nga, champion! Power! Yan. Purihin ng Panginoon. Quick review tayo last week. Natutunan natin yung beloved thought na Christ is my shepherd, I shall not worry. Ang simbahang ito, ang pastol niya, si Jesus. Ang ating Panginoon. Ang pastol ay parang katulad nyo din na may alaga kayong pet lover kayo, di ba? May pusa, aso. Alam nyo ba iniisip ng pusa? Ng aso nyo? Ang iniisip niya lagi, anong oras kakain? Anong oras kami lalabas? Kailan niya ako paliliguan? Kailan ako pababanguhan? Hindi ko alam kung anong iniisip ng ating mga pet. Pero ganun kasi ang dapat isa pamuhay natin. Tayo ay mga tupa, sheep tayo, at ang pastol ang Diyos. Kapag may pastol tayo, hindi tayo pababayaan ng pastol. Hindi kanya dadalhin sa masamang lugar. Hindi kanya bibigyan ng hindi maayos na pagkain. Hindi kanya gugutumin. Ganun ang pastol. Tama? Kaya diniklara natin, last week, we talk about worries of this life, and we declare that Christ is my shepherd, I shall not worry. Remember, you can either live with worry or deal with it. You can either live with worry, mamuhay kang may pangamba, or deal with it.
Pero may balita ako sa inyo, you don't need to deal with it. Sino nag-deal ng worry? Si Jesus. All you have to do is to declare, Jesus has won the victory for me. Hindi ka na makikipaglaban. Naalala niyo yung kwento nung nakaraan, ng mga natin, hindi na sila lumaban. Ang ginawa lang nila, nag-cheer, declaring, Jesus has already won the victory. Jesus is alive. Kaya meron tayong pinangahawakan. Tapos na ang laban. Mamuhay na tayo ng walang pangamba. Prescription ng ating doktor, Dr. Jesus, 2 biblical prescription na tutunan natin last week. Number 1, submit to Christ's Lordship. Number 2, declare God's provision. Yan po ang prescription sa atin para ang tamang respond sa ilaw, sa liwanag ng kanyang tinapos na gawa. Submit and declare. Huwag mo i-claim. Kinlaim na ni Jesus. All you have to do is to declare. Believe, declare. Believe, declare. Tinuro sa atin, di ba? Yung sozo, S-O-Z-O, salvation na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin ng sozo, complete, made perfect, made whole. Lahat ng investment, healed, kasama doon. Nandun na sa salvation na yon. Nasa born again spirit natin. Ang gusto lang ng Panginoon at laging tinuturo din sa atin, patagusin natin sa soul part, which is the main faculty, ay ang ating utak. Di ba? Last series natin, sinasabi sa atin, you are pogi. Presence of God inside you. Believe that. Renew your mind. Amen? Declare, submit. Christ is my shepherd. I have everything I need. Nabasa nyo na ba yung Psalms 23? 6 verses yan. Challenge sa atin, no? Ang assignment sa atin, basahin natin to paunti-unti, palagi kabisaduhin. Basahin natin ulit. Psalms 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Salamat. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa isang awitin, no, kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, ikaw ay isang tupang ligaw. Hindi tayo ligaw. Bakit? Si Kristo ay nasa buhay natin. Amen? Today, ito po ang ating kakaharapin challenge. How to respond sa busyness. Busyness. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa biyaya, kabutihan mo at pagmamahal. Salamat sa pag-iingat sa amin sa isang buong linggo. Salamat sa pag-iingat sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming paglalakbay sa isang buong linggo. At ngayon, natagpuan namin aming sarili dito sa iyong presensya. Alam namin, Panginoon, kakatagpuin mo ang lahat ng aming pangangailangan. Physical, emosyonal, and even spiritual. Lord, naniniwala ako, Panginoon, tinago mo na kami sa iyong likuran. Ikaw lamang ang may tataas. Ikaw po ang bida. Ikaw po ang aming guro, ang aming doktor na magbibigay sa amin ng mga prescription sa buhay. Titingin lamang kami sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ako, O Diyos, as a channel, as a vessel of your word, of your blessing, Panginoon. At sa bandang huli, ikaw lang po, Panginoon, na aming makita, maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Tayo magsabi ng Amen, Amen.
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Busyness. Responding to busyness in the light of Christ's victory. Tandaan, we are already victorious. Before we start, mag-quiz muna tayo. May ballpen at papel kayo. Sinabi ko yan Quiz! Yes or no lang naman to. Yes or no. Tapos you only have 3 seconds. Quiz to find out if you are workaholic. Number 1, basahin natin sabay-sabay. Palagi ka bang nagmamadali? Kaya ka? Yes or no lang? Number 2, lagi bang hindi makatotohanan ang haba ng iyong to-do list? Yes or no? Number 3, ginagamit mo ba ang mga araw ng pahinga para maghabol ng mga hindi natapos na trabaho? Yes or no lang po. Number 4, mahigit bang isang tao na nagsabi sa'yo na maghinay-hinay? Yes or no? Number 5, nakukonsensya ka ba kapag nagpapahinga ka? Number 6, last na po ito, hindi to 1 to 100. Number 6, kailangan mo bang magkasakit bago magpahinga? Okay, exchange paper. Who got perfect? Alam nyo po, pag marami ang check, ibig sabihin, workaholic tayo. Tandaan nyo, yung busy, yung salitang busy, yung being under Satan's yoke. Sa Google lang yun, wala naman sa Biblia yun Magandang may ginagawa. Workaholic na pala ako, pambihira. Hinintay ko pa tong linggo na to. Maaari, baka nawawala ka na sa kawan. Pero wala tayong judgment. Lahat ng husga ng mundong ito, sinalunan ni Jesus. Amen? Tanggalin ka agad ng guilt. Sabihin nga natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Baka mamaya kasi meron diyang talaga, ako yun. Kung ikaw ay natatamaan, tayo ay natatamaan. Ibig sabihin, buhay ang salita ng Panginoon. Let me say this. Being workaholic and under pressure is not the kind of life God wants you to live. Hindi gusto ng Diyos na tayo sobra magtrabaho. Ang gusto ni Lord, chill. Ang gusto ni Lord, relax. Ang gusto ng devil talaga, huwag tayong magtrabaho. Gusto niya tambay ka lang. Kasi pag nakatambay ka, di ba, may kasabihan, an idle mind is a devil's workshop. Gusto ni devil, wala tayong ginagawa. Siya ang ayaw niya magtatrabaho ka. Pero, kapag hindi ka napigilan na magtrabaho dahil sobrang sipag mo, sabi mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. If God is with me, who can be against me? Kaya ko magtrabaho, ganito, ganyan. Sabi ni devil, if I cannot beat you, I will join you. Hindi kita na-beat na hindi ka magtrabaho, hindi ka kumilos, hindi ka pumunta sa church, sasamahan kita. Sige, trabaho pa. Sige, trabaho. Sige, trabaho. Overtime, go, go, go. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Lahat ng sobra, nakakasama. Amen? Kaya, ang sabi ng Panginoon, hinga ka ng malalim. Everybody, inhale, exhale. Pati paghinga, minamadali. Inhale, minamadali. Huwag niyong madaliin. Chill lang, wala lang mamadali. Inhale, hold for a while, exhale. Alam niyo ba kung paano mag-inhale, exhale? Higop sa ilong, kahit barado yan, alam ko may makukuha yan. Inhale sa ilong, buga sa bibig. Nang maayos, hindi wah. Inhale, exhale. Sarap mo. Inhale, exhale. Sabi ng lungs mo, yes, nakahinga rin. Kailan ba kayo huling humilinga ng malalim? Ngayon lang, pastor, may ganyan palang salita. Sobra kasing busy tong mundo, instant. Pero, ito nga, it will serve as a reminder for us,
hinga muna ng malalim. Huminga ng malalim sa Diyos, ituon ang iyong paningin. Huminga ng malalim. Ang pangako niya ay iyong sariwain. Psalms 127, verse 2. It is senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing you will starve to death. For God wants His loved ones to get their proper rest. Loved ones. Mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Panginoon, tayo ay may sapat na pahinga. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ganyan ang shepherd natin. If you're burning the candle at both ends, you're not as bright as you think you are. Sometimes, the most spiritual thing you can do is go home and go to bed. Parang ganun yun eh, sobrang trabaho. Gusto ko talaga paspas ko to, paspas, sige, paspas. Parang meron kang ilaw sa magkabila, kandilang may ilaw sa magkabila. Kala mo, ikaw ay sobrang liwanag, pero maghahatid to ng kapahamakan sa'yo. Kaya nga, ang pinaka-payo sa atin, sometimes the most spiritual thing you can do is go home and go to bed. Kaya mag-invest sa magandang higaan. Totoo, wag niyong basta-bastahin yan. Na-imbento, salamat sa mga nag-imbento ng kutsyon, si Johnson Salem. Hindi ko kilala, pero basta gano'n na lang tayo. Pag may nai-inventong tawag, yun, lalagyan mo na lang ng first name. Si Johnson Salem, saka si Winston Uratex. Thank you for them. Bakit? Meron tayong magandang higaan. Huwag niyong manuhin yan. Hindi, okay na ako dito sa pag nagduktong-duktong na monoblocks. Pwede, for the meantime, pero pag gusto mo mag-relax, masarap na kama ang katapat. Magandang higaan. Totoo po, maganda. Mapapansin nyo, try nyo, 1 linggo kayong humiga sa sofa lang na walang kutsyon, masarap, nakakatulog ka naman. Talagang masa ka masa. Pero kumparahin mo sa susunod na... Masa. Pastor, ako sa pader lang Pero kumparahin mo, i-compare mo, pag humilata, dun sa queen size mo or sa double, makikita mo, iba pala talaga, no? Pag talagang nakahilata ka, iba. Gusto ng Panginoon, ikaw ay nagpapahinga. Psalms 23 verse 2, dito tayo magfo-focus. The Lord is my shepherd, I shall not want, or the Lord is my shepherd, I have everything I need. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Sa today's English version, sabi, He lets me rest in fields of green grass, and He leads me to the quiet pools of fresh water. Ibig sabihin nito, si Lord ay interesado sa iyong pagpapahinga, sa rest and recreation. Now, let me say this, that we can respond with life's busyness by following 4 biblical prescriptions. Parami ng parami, Pastor Sabi mo sa katabi, 4 lang naman. Ayan. Ito po ang prescription sa atin ni Dr. Jesus. 4 biblical prescriptions for busyness. Number 1, regulate your work pace. Sabay-sabay nating basahin. Regulate. Pag sinabing work pace, you will manage the rhythm of your work. Yung ritmo. Pwede mong pabagalin, pwede mong pabilisin. Alam mo kung kailan ka babagal, papaspas, alam mo kung kailan kang hihinto and stop for a while. Work pace, yung pacing. Sabi sa Exodus 20, verse 8 to 10, sa Old Testament, Old Covenant, observe the Sabbath and keep it holy. You have 6 days in which to do your work, but 7th day is a day of rest dedicated to me. Pag sinabing Sabbath, keep it holy, ibig sabihin yan, set apart. Different. Set apart, hiwalay dun sa 6, iba dun sa 6. Observe it. Once a week. Sabi kasi dyan, on the 7th. Tandaan nyo sa lens ng tanapos na gawa ni Jesus, ito, binayaran na ni Jesus yan. Tama? Exodus pa yan wala pa ang Misaya. Binayaran niya na yan. Kaya ibig sabihin, meron na yung konting twist sa panahon natin ngayon. Kailangan ba, Pastor, 7th day? May pasok ako, Pastor, linggo.
di, guilty na ako dyan. Kapag may pasok kayo at yun talaga ay talagang kailangan ka, kasi trabaho mo yan, para sa pamilya mo yan, at least meron kang isa sa 7 araw sa isang linggo na meron kang Sabbath. Di ba kaya nga ang mga company, meron bang may rest, may day off? Tama, may kampanya bang walang day off? Sa tingin ko, wala pa ako nakikita ganun. Laging may day off, isa. Paiba-iba yun, minsan Monday, minsan Tuesday. Kaya nga ang Beloved Grace Church, ang ating church, ating pamilya, ay gumagawa ng paraan para maisip namin yung hindi nakaka-attend ng linggo na kailangan sila magtrabaho. Kaya tayo may podcast. Meron tayong YouTube. Para pag ikaw ay Lunes, wala man tayo dito, hindi ka naka-attend dito, syempre namimiss mo yung kapatiran. Iba pa rin yun, tama? Pero hindi ka nahihiwalay, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Huwag kayong magilty. Ang sinasabi lang dito yung Shabbat. Nilinya sa atin, linggo yun sa atin. Actually, hindi nga 7th day ang Sunday, di ba? First day yun. Sinasabi ko lang yun sa may mga trabaho talaga or OJT or kailangan kong pumunta, mag-submit dun sa linggo. Pero wag nyo namang sadyain. Iba pa rin yung sasadyain mo. Pwede naman pala eh. The Lord's Day yan, pag linggo. Kaya nga, payo ng ating mga nanay at tatay dito, habang bata pa, nalalaman ng mga bata na linggo ay sa Panginoon. Amen? Kaya paglaki nila, ay hindi ako hahanap ng trabaho na may linggo. Kasi, para yun sa Panginoon. Sinasabi ko lang, just in case. Pero gusto ng Panginoon, may isang araw na meron kang pahinga. Once a week. The question is, how do we keep the day holy? Yung araw na yon, by using it the way God intended to rest your soul and your body. Ipahinga mo. Yung spirit, complete na yan. Tama? Complete na yan. Wala ka nang alalahanan dyan. Pero ang soul, pinaprocess pa. Anong process? Sanctification. Renewing of your mind. Kailangan ipahinga yan. Psalms 127, basahin natin muli ng buong puso. It is senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing you will starve to death. For God wants His loved ones to get their proper rest. Ang modelo natin dyan, si God. Nung nilikha niya ang mundo, ilang araw? 6 days. And on the 7th, He rested. Pagod ba siya? Tanong, napagod ba si God? Hindi. Bakit? Bakit siya nagpahinga? May minomodel siya para sa kanyang mga anak. Minomodel niya, role model siya na kailangan i-value ang pagpapahinga. I-value ang buhay kesa sa iba. Importante ang buhay. Hiningahan tayo ng Diyos. Saan ang galing ang buhay natin? Sa hininga niya. Hiningahan tayo ng Panginoon. Kaya importante, on the 7th, day off. Sabi mo sa katabi mo, day off. Day off. All the pressures push us to work more. Sabay-sabay natin basahin. All the pressures push us to work more. But our souls and bodies were not built for non-stop. Yan. Sabi ng mga ngaral, 10, 15. Napapagod ang mangmang sa kanyang trabaho. Kaya naiisip niyang huwag nang pumunta sa bayan para magtrabaho. Mangmang, di alam. Devil, gusto ni devil talaga, huwag kang magtrabaho. Nakahilata ka lang ba? Tapos habang nakahilata ka, giguilt trip ka niya. Yan ang number 1 guilt tripper, devil. Wala kang ginawa, maligo ka. Gusto niya, hindi ka naliligo. Para yung pakaramdam mo, parang isa kang nabubuhay na malagkit. Malagkit ka pa sa biko. Para yung isip mo, hindi maayos. Di pag naligo ka, ang sarap. Gusto talaga ng devil, huwag kang maligo. Aray naman, pastor, malamig kanina. Gusto ng devil, huwag ka magtrabaho. At gusto niya, mangmang ka. Hindi mo to alam. Sabi ng mga eksperto, ito po, mga eksperto, lalo na yung mga business owner, mas productive ang mga tao kapag merong day off. Kaya nga nauso yung day off eh. Kaysa yung non-stop work. Yes, madami kang natapos. Marami kayong natapos. Pero ang tanong,
Meron bang quality? Meron bang efficiency? Hindi, kailangan ko to tapusin, kailangan ko to. Ang productivity ay depende sa iyong pahinga. Tingnan mo, mag-nap ka lang ng 10 minutes, pagkagising mo, fresh na fresh ka nakauli, iba na yung mindset mo. Sabi ng old Indian proverb, you break the bow if it's always bent. Yung ano yan, pana. Pag lagi mong ginagamit, masisira din. Your soul and body need rest. Take a day off with God. Ito yung maganda. Sino ang kasama mo sa day off? Yan. Kaya yan ang prescription. Day off ka with God. Meditate. Alalahanin mo ang mga pangako niya. Yung mga kinabisado mong mga verses sa Bible. John 3:16 ka pa rin. May 17. Mas maganda rin yung 17. Jesus wept. Alalahanin mo yun nung bata ka. Yung mga paborito mong verses. Meditate. Kasi kailangan natin ng pahinga. Kung robot nga ang sasakyan natin, ang mga computer, kailangan pinagpapahinga. Tayo pa kaya? Tayo lang ang gumawa sa mga bagay-bagay na yun. Amen? Amen? Kailangan natin ng pahinga. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and season for every activity under heavens. May time ng pagtatrabaho, may time ng pagpapahinga, may time ng worship time, may time ng communion time, and then now, time ng message. Makikinig naman tayo. Just relax. Si Jesus, 3.5 years dito sa lupa na nag-ministry siya. Nagre-relax lang siya. Anong patunay nag-relax siya? Di ba tutulog pa nga siya sa bangka habang bumabagyo? Chill lang si Jesus, hindi siya nagmamadali. Tara na, bilisan nyo, late na tayo. Pero pa tayong pagagalingin, hindi siya ganun. Chill nga lang siya Sa sobrang chill niya, namatay na nga si Lazarus Alam nyo? Sabi ni Martha, ni Mary, kung nandito ka lang, Jesus, kung napaaga lang ang punta mo. Sabi ni Jesus, may gagawin pala siya doon. Binuhay niya si Lazarus. Hindi siya nalilate. Marahil late siya sa orasan mo. Pastor Lord, Pastol, sabi mo, Lord, 30 na ako. 30 na ako, Lord Nung 21 ako, okay lang, pray. 30 na ako, Lord. Birthday ko next month. Marahil, late siya sa oras mo. Tanong, ang oras mo ba, basihan natin? Si Lord di nalilate. Amen? Amen. Ang hina, amen. Hindi siya nalilate. Tiwala ka lang. There's a time for everything. And He make all things beautiful in its time. Kapag dumating yun, sure, maganda yun. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Woo! Chill lang. Huwag hinog sa pilit. Ang hinog sa pilit, kahit hindi kalabaw yun, maasim talaga. Just relax. Sabi sa Matthew, di ba? Come to me, all you are heavily laden, and I will give you rest. Kaya yung busy, yung being under Satan's yoke, hindi na yun para sa atin. Kasi victorious na tayo. Hindi na tayo ganun. Pag ikaw nagiging abala, huwag mo sabihin, busy ako Abala ako Teka lang, nag-work ako. Pwede mo sabihin nyo, huwag kang mag-guilty. Ano lang ng kaawa yun. Abala ka lang. Pero itong ginagawa ko, nasa time to, mamaya magpapahinga ako. Come to me and I will give you rest. Siya lang, si Jesus lang ang makapagbibigay sa atin ng 100% rest. Amen? Amen? Amen. Si Jesus lamang. Yan po yung number 1. Regulate your work pace. Number 2. Pakibasa po, sabay-sabay. Enjoy the fruits of your work. Yan po yung prescription number 2. Siyempre, gusto ni God. Nagtatrabaho tayo, tama? Sabi ba sa Biblia, tayo ibinibigyan ng kalakasan ng Diyos para makapagtrabaho, tama? Sa Kanya nanggagaling yon, tama? Sinabi din ba sa Biblia na ang hindi magtrabaho ay huwag pakainin? Tama? In short, gusto ba ni God nagtatrabaho tayo? Yes! At gusto ni God, pag nagtatrabaho tayo, ini-enjoy natin yung bunga, yung fruits ng ating pinagtrabahuhan. Amen? Ecclesiastes 3:13. All of us should eat and drink and enjoy what we have worked for. It is God's gift. Sa New Living Translation,
and the people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are gifts from God. Enjoyin natin yan. Amen? Enjoy. Kaya nga ako nagtatrabaho, Pastor, para ma-enjoy ko yan. Nasa ano lang yan, motibo, or nasa mindset mo lang yan. Huwag ka lang magpo-fall sa syndrome na, yung syndrome na desire to acquire. Alam niyo yung syndrome na yon? Yung syndrome na gusto ko pa, gusto ko pa, gusto ko pa. Parang sa casino, tataya ka ng ganun. Isa lang to, pag tumama talaga to, uwi na ako. Uwi na ako. Bang, tumama. Yes, isa pa, pati pato. Bang, tumama. Tama, hanggang sa isang ganun, boom, kuha lahat, limos. Uwi ka, nakahubad ka. Parang ganun kasi ang word, meron siyang addiction. Lalo pag may pumapasok sa'yo. Kaya nga payo ko sa mga estudyante, magmuna kayo magtrabaho habang bata. Kasi kailangan talaga, kung kailangan, meron kang mindset, trabaho, pag-aaral. Trabaho, pag-aaral. I'm not against sa mga working student dito. Kayo po ay biniyayaan ng Panginoon para makayanan yun at nakapagtapos kayo. Very good po dun. Biyaya po ng Panginoon yun. Pero kung kaya naman ng magulang, kabo na magtrabaho. Pag nakatikim na ako sa mga bata at hindi aral ang magulang at hindi na aral yung mga nakapaligid, pag working student, nakakuha ng pera, tinatamad ng pumasok. Bakit? Sabi niya, pasok ako ng pasok dito, kinig ako ng kinig kay ma'am, wala naman ako sahod. Paalala lang po yun, pero I'm not against sa mga working students. Pag ikaw ay nag-work, kailangan ang iyong goal, pasok, kaya ako nagtrabaho para ako pumasok, pag-aaral. Amen? Paalala lang po yun. Pero kumikita ka na ng pera, nabibili mo na yung cologne na gusto mo, yung Rain, yung Louis and Pearl, dapat focus ka pa rin. Tatrabaho ko kasi gusto ko po makapag-aral. Hindi yung kumita ka lang ng maliit na mahalaga, hindi ka na pumasok. Mahalaga pa rin. Focus ka sa goal. Syndrome to acquire more. To acquire more. Napabayaan mo na pamilya mo. Ganda ng pasok ng negosyo ko Napabayaan mo na sarili mo. Napabayaan mo na yung relasyon mo sa Diyos. Don't get me wrong po Hindi masamang magtrabaho. Pero pag ito ay may dulot ng hindi maganda sa atin, kalusugan, relasyon, ibang usapan na po yun. God never gives us a success at the expense of our marriage, families, or health. Don't use all your health to chase after wealth, only to spend all your wealth later to get your health back. Chine-chase mo yung yaman ng mundong ito, hindi mo na napakita ang kalusugan mo, and after that, nasa iyo na ang yaman. And then, lahat ng naipon mo, pinambabayad mo lang sa ospital. What I mean is to enjoy kung anong meron ka. Paliitin mo, may natapos ka ngayong araw na to, kumita ka, enjoy mo yun in your own special way. Ipunin mo to kasi i-enjoyin ko to after this week. Ipunin ko to, i-enjoyin ko to after this year. Kasi ang pagpapalang yan, ang lakas makapagtrabaho ay nagmula sa ating Panginoon. Ecclesiastes 4:6. It is better to have only a little with peace of mind than be busy all the time with both hands trying to catch the wind. Sabi ng mga ngaral, pinakamatalinong nabuhay sa mundo, Haring Solomon, wisdom ang binigay sa kanya ng Panginoon. Hindi masamang maghangad. Tama? Hindi masama, basta huwag makakaapekto sa atin. The greatest things in life are not material things. Tandaan nyo. Ang greatest things in life, relationship, your family, and your life, ikaw. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes person rich, and He adds no sorrow with it. Ang pinakapalatandaan, pag yung blessing galing sa Panginoon, walang trouble, walang sorrow. Smooth. Galing to sa Panginoon. Halimbawa, imagine niyo may isang nag-aagaw buhay na 50-50. Mayamang tao. Anong madalas isipin ng ganun tao? Nasa ospital, nakaratay. Anong iniisip niya? Anong iniisip niya ba? Kamusta na kaya yung kita ko dun? Ganun ba iniisip nun? Kamusta na kaya? Baka naman yun yung negosyo ko. Ganun ba iniisip ng isang 50-50 tao? Hindi. Ang iniisip niya, sana
Sana meron pa akong time para ma-spend ko sa apo ko, sa misis ko, sa mga kaibigan ko. Sana meron pa akong time na ma-enjoy ko lahat ng pinagtrabahuhan ko. Trabaho ng trabaho, pag uwi mo ng bahay, walang tao. Ang laki ng bahay mo. May swimming pool. Pag uwi mo, walang tao. Ang laki ng dining table mo, pag binasa mo, hindi mo mabakat. Alam mo yung ganung uri ng kahoy? Kahit na mawis ka, hindi bumabakat doon. Sobrang ganda. Ewan ko kung anong kahoy yun. Pero ikaw lang mag-isa ang kumakain. Minsan, nag-order lang kayo. Mahalaga pa rin ang pamilya. Amen? Amen? Alam niyo yung patalasas na noodles dati, noodles, yung sabay-sabay silang kumakain. Kahit noodles lang. Kaya nung bata kami, palaging noodles kami, mind conditioning ba? Di ba? Ganun lang yun. Maganda, sama-sama pa rin. Okay? Enjoyin natin yung mga bagay-bagay. 1 Timothy 6:7, we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Wala tayong madadala dito. Kaya nga, pastor Kaya nga, pastor, nagtatrabaho ako para may maiwan ako. May ipamana ako. May istorya, isang mayamang tao, kausap ang kanyang pamangkin. Sabi niya, "Pangkin, may pinirmahan. Ito ang lahat ng yaman ko." "Talaga, Chong?" Ito, ina-expect na bibigay sa kanya. "Kapag namatay ako, isama mo to sa kataol ko, ha." Chong. Nung namatay na yung chong niya, hindi niya sinama. Pero dinagay niya naman sa mabuting kamay. Kasi alam nung tao na yon. Sino ba yung tao na yon? Kaninong baka si Pastor Martin pala. Dadalhin ko na lang to. Pag alam mo, anong dadalhin? Anong lalagay sa kabaong? Hindi ko lalagay sa kabaong to. Hindi mo naman to madadala sa langit Dadalhin ko to kung saan nais ng Panginoon. Wala tayong madadala. Pero sabi ng iba, "Sus, ayoko nung members na yan, hindi yan, dadayain ng kaaway. Kaya nga natatrabaho ng mahigpit para may papaiwan ako, may pamana ako Para pag nawala ako dito, maiiwan ako." Ang tanong, gusto mo na mawala? Gusto niyo na mawala? Di ba ayaw natin mawala? Dapat hindi gano'n ang perspective sa buhay. Nagtatrabaho ako para ma-enjoy ko to kasama nila. Amen? Amen? Para ma-enjoy ko to kasama mga anak ko. Ma-enjoy ko itong pinagtrabahuan kasama asawa ko, kasama yung mga apo ko. Hindi yung, pag ako nawala. Ang mindset, ine-enjoy mo. E-enjoyin ko to with them. Amen? Enjoy what you have while you've got it, and don't worry about constantly getting more. Habang nandyan, enjoyin nyo. Tayo pinagpala kasi sa simbahang ito, ganun ang kaugalian. We enjoy. Nakita nyo ba yung mga post nila kahapon? Di ba? Ang ating mga nanay at tatay dito, they value life. They value rest and recreation. Amen? I-enjoy natin. That's number 2. Enjoy the fruits of your work. Sayang sabay-sabay? Number 3, sabay-sabay, settle yourself. Yan. Sabi ng iba, if I work a lot, I will achieve a lot. Then, I worth a lot. Nakukonfuse sila sa word na worth at work. Iba, sobrang overwork kasi dito ko nakikita yung worth ko Tandaan niyo po, our worth is not determined by our work. The antidote is to realize what God says about you. Kaya nga, di ba, merong alumni homecoming. Nice. Siyempre, yung mga mga tita at tito dito, alumni homecoming. Mapagkilala yan, nandun yung ex mo. Di ba? Nandun din yung kabarkada mo dati. "Oy, kamusta? Bro, kamusta? Oy, asawa mo? Oh, kamusta? Cheska." Di ba? Ang susunod na tanong doon, anong ginagawa mo? Ano ng trabaho mo? Anong sasakyan mo? Anong suot mo? Minsan titingnan pa yan. Akbayan ka yan. Tapos kakapain. Original ba to? Original ba to? Titingnan yung
Kabayo tuloy. Ferrari, bakit Ferrari? Tinitignan kung maganda ba yung crocodile, Crocs, baka butike. Ganun kasi sa mundong ito. Kung ano ang trabaho mo, ito yung worth ko. I tell you, the antidote is to realize what God says about you. Amen? It matters. Siya lang. Ang sinasabi sa iyo naman. Anong sabi ng Biblia? Ito, James 1:18. Sabay-sabay natin basahin. God decided to give us life through the word of truth, so we might be the most important of all things He made. Amen! Hallelujah! Kaya kung nagpapa-importante ka, totoo naman, importante ka. Sabihin sa katabi, importante ka. Tayo ang pinaka-importante sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Amen? Woo! Ganun ka-valuable ang isang tulad mo. Sabi mo, walang kwenta buhay ko, walang nagmamahal sa akin, ako lang mag-isa. Merong nagmamahal sa iyo, si Lord. Valuable ka. Sabi nga sa Genesis, di ba, 1:27, so God created man His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Saan mo siya kawangis? Spirit. Complete. Amen? You matter more than the rest of creation. So that you can rest. You don't have to prove your worth. If you were made by God, you're worthy. Amen? Basahin nga natin na sa baba. 1, 2, 3, go. You can rest. You don't have to prove your worth. If you were made by God, you're worthy. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Kaya, pahalagahan ng buhay. Anak ako ng Diyos, don't be reckless. Don't be so foolish sa buhay mong ito. Ay, aakit naman ako sa langit eh. And then, gusto ng kaaway, I will join you. Be reckless to your life. Mag-drive kang walang helmet. Gusto ko yon ng devil. Mag-drive kang hindi nagsi-seatbelt. Mag-drive kang coding para nagmamadali ka. Don't be reckless. Don't be foolish. Hindi ganun ang mind of Christ. Sabi diba sa preaching, we have the mind of Christ. Don't be reckless. Kahit sino na lang, Lord. Kahit sino na lang makita ko dyan, aasawahin ko na yan. Don't be reckless. Don't be foolish. Mateo 6:26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Ganyan kayo kahalaga. Hanggat may ibon kang nakikita, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Di ba sabi dyan, ang mga ibon pinapakain niya. Ang mga lilies on the field, yung grass, binibihisan niya. Kaya nga minsan yung ibon biglang nagpapakita sa'yo. Sino may mga ganong tagpo sa buhay? Nandiyan ka lang o naghihintay ka sa jeep, biglang may ibong dumapo, huwag mong baliwalain. Isipin mo, Lord, mahal mo talaga ako. Kasi itong ibon na to, buhay to eh. Pinapakain mo to eh. Ganon din ako. Kasi mahal mo ako. Importante ako sa'yo. Amen? Amen? Ikaw ang aking pastol. Hanggat na yung kita mo, di ba? May probinsya ka, dyan sa bandang Bulacan. Kita mo, uy, ang ganda ng damo, grass. Hanggat merong damo, binibihisan ang ganda ng Diyos, bibihisan ka niya. Huwag mong alalahanin ang damit mo. Lord, di mo ako pababayaan. Dadamitan mo ako. His love is not based on your performance. It's unconditional love. It's based on who He is. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, magpasalamat tayo sa Panginoon, Lord. Kasi marami tayong pinagkaabalahan sa buhay na ito, pero babait ng Diyos. Binihayaan tayo, buhay pa tayo. Amen. Maraming pagkakataon, nakakalimutan natin siya, pero ang Diyos laging nandyan para sa atin. How deep, how wide, how great is your love for me. Mataas pa sa bundok, malalim pa sa dagat, malawak pa sa mundo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isaiah 49:15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. 16. See, I have engraved you
On the palms of my hands, your walls are ever before me. Nakaukit ka na sa kamay ng Diyos. Kaya walang makapaghihiwalay sa'yo. Amen? Nothing can separate us from the love of our God. Hallelujah! That's number 3. Settle your self-worth. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Ina-assure tayo ni God ngayong araw na ito. Ina-assure tayo. Number 4, test your motivation. Test mo, ano ba itong ginagawa ko? Ano ba yung binavalue ko sa aking pagtatrabaho? Test your motivation. Motive is very important. In order to reduce busyness in our lives, we must test our values. Ano bang binavalue mo? Buhay mo? Kita? Pera? Hindi po masama ang pera. Pero sabi sa 1 Timothy 6:10, di ba? For the love of money is the root of all evil. Love of money, not the money per se. The love of money. Ang money ay nagagamit natin para itaguyod ang gawain ng Panginoon. Hindi masama ito, pero yung pagmamahal, yung overwork, yung pagmamahal mo sa pera, ganid. Alam niyo, itong series na ito, itong part na ito, tinuturuan po tayo para hindi tayo maging ganid. I want more. Ganid ka na. Ecclesiastes 4:4. I have also learned why people work so hard to succeed. It is because they envy the things their neighbors have. But it is useless. It is like chasing the wind. Mateo 6:11 sa magandang balita, sabi dito, sabay-sabay nating basahin. Huwag kayong mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto, kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. 21. Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tanong, ano ba ang treasure mo? Ano ba ang yaman sa'yo? Ang yaman mo ba ay yung pera? Ang yaman mo ba yung kaibigan sa Facebook na hindi mo naman kilala lahat? Ang yaman mo ba ay yung buhay mo? Ang yaman mo ba yung pamilya mo? Ang yaman mo ba yung trabaho mo? Ang yaman mo ba yung relasyon mo sa Diyos? Kayo ang makakasagot niyan. Gusto kong sabihin sa inyo, higit sa lahat, unahin natin ang relasyon sa Diyos. Siya ang number 1. Masyado tayong busy na ayusin ang relasyon natin sa kapwa natin. Best friend mo na hindi ka na pinapansin ngayon. Yung jowa mo, ex mo na nga. Yung mga ganong bagay, masyado kang busy doon. Nakalimutan mo na ang pinakapuno. Relasyon mo sa Kanya. Paano ayusin? Hindi ikaw mag-aayos ha. Hindi mo aayusin. Wala tayong kakayanan mag-aayos. Paano yung pag sinabing ayusin mo? Ibig sabihin, let Jesus fix it. Lord, ito ko. Ito ko, Lord. Ang gagawin mo lang is to let Jesus. Ibigay mo kay God. Lord, handa na po ako ulit. Kung may nakikita kang mali sa buhay ko, itama mo po ito. Kapag inuna natin ng Panginoon, it will follow sa ating family. Next, sa friends. Kasi siya ang una. Amen? Maayos nga sa kaibigan, maayos nga sa family, napapabayaan ang relasyon sa Diyos. Kaya, sabihin natin to sa ating mga kapamilya. Tara, ayain kita. Si Lord lang ang makakaayos sa atin. Tanong, sino ang yaman mo? Ang Diyos. Ang relasyon mo, ang buhay mo na binigay ng Panginoon sa iyo at ang relasyon mo sa Diyos. There are some things more important than getting more. May mahalaga pa. Ano yung mahalaga? Ito, tingnan niyo po. Mark 8:36-37, I'm starting to close na po. And how do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul in process? Is anything worth more than your soul? Mind, emotion, and will. Renew your mind. Do not copy the pattern of this world. Ang ating isip, ang ating puso, ang ating kasigasigan, ang ating abilidad, ipagamit natin sa Panginoon. And God will do the rest. Amen? Now, ask yourself an honest question. Is getting more worthwhile? Dalawa sagot dyan. Yes, Pastor, kapag alam mo how to respond in the light of Christ's victory. Yes, sulit, Pastor. Kumikita ako.
naka-enjoy ko with my family, pero yung mga tao hindi nila alam, hindi sulit. Bakit? Pagod lang sila. Meron nga, pero pagod lang sila. Kaya itinuturo sa atin how to respond to busyness in the light of Christ's victory. Recap tayo. Recap natin itong 4 na ito. Sabi mo, tapos na. Sabi mo sa katabi mo, tapos na. Tinapos na ni Jesus. Okay. Number 1, regulate. Number 2, number 3, number 4. Ayan, nakita niyo po yung acrostics natin dyan. Ang acrostics niyan is R-E-S-T. For biblical prescription for busyness, rest. Kaya ang ating beloved thought for this week, tandaan po natin, basahin din sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Christ is my shepherd, I can rest. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay pumikit. Damin natin ang presensya ng Panginoon. Kung ikaw ay bago, ngayon mo lang narinig yung ganitong pagtuturo or aralin, hindi aksidente na napakinggan mo to. Hindi nagkataon lang na nandito ka ngayon. May plano ang Diyos. Bitawan mo ang mga karga-karga mo, buhat-buhat mong nagpapabigat sa iyo sa lakbay ng buhay na ito. Nandiyan ang ating Panginoon, ang ating mabuting pastol. Laging nakaabang, naghihintay sa iyo. Gusto kanyang yakapin. Gusto kanyang arugain. Gusto niyang maging pastol ng iyong buhay. Kaya ito ang tamang pagkakataon para ibigay mo sa Kanya ang iyong buhay. Hindi nagkataon na narinig mo to dyan sa ating podcast. Kaya sasamahan kita sa isang desisyon, panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, salamat po dahil ikaw ang aking pastol. Narinig ko ang mabuting balita na tinapos mo na lahat ng pagsubok para sa akin. Ikaw ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa akin. Salamat, Panginoon, dahil pinatawad mo na lahat ng aking kasalanan. Salamat, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking pastol, tagapagligtas. Naniniwala ko, sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po manalangin. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Lahat po tayo. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Sign of surrendering to our shepherd, our good shepherd. Pikit natin ating mga mata. Damin natin ang presensya ng Panginoon. Pwede tayong magpasalamat. Pwede tayong magbigay ng paumanhin sa ating Panginoon kung tayo naging busy, kung tayo ay naligaw ng landas for the meantime, and now is the time para sabihin sa Panginoon, salamat Lord, mahal mo ako. Sobrang mahal na mahal mo po ako. Ayaw mo akong naliligaw ng landas. Ayaw mo po, Panginoon, na merong isang tupa na nahihiwalay. Gusto mo, Panginoon, nasa isang kawan lang kami. Gusto mo, Panginoon, kami isang pamilya. Hindi po nagkataon lang nagsama-sama kami, Panginoon. Ito po ay plano mo sa amin. Plano mo, Panginoon, na i-fit kami ng salita mo. Plano mo, Panginoon, na bigay sa amin ang mga pangangailangan namin. Salamat, O Diyos. Sinusuko namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Sinusuko namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Sa nagdaang buwan at sa mga susunod na buwan, susunod na araw, binibigay namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magpupuno ng aming kaban, Panginoon, sa mga negosyo, sa mga negosyong nawala, sa mga negosyong paparating, Panginoon. Ikaw ang aming pastol. Hindi kami mangangamba, Panginoon. Hawak mo ito, O Diyos.
Tulungan mo kami, O Diyos, sa habag ng iyong biyaya, sa gabay ng iyong biyaya at pag-ibig, na laging mag-submit sa iyo. Hindi sa amin ang kontrol. Turuan mo kami, Panginoon, na alisin ang aming kamay sa mga bagay na hindi makokontrol. Ikaw na po, O Diyos, ang aming titignan. Yun ang nais mo, to fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Christ is our shepherd. We can rest. We can rest. And after the peace of God, next na po, breakthroughs in life. Lord, breakthroughs in life. Hallelujah! Pagpapalain mo kami, Panginoon. Pagpapalain mo ang bawat pamilyang nandito, bawat estudyanteng nandito. Panginoon, pinagpala mo na, O Diyos, sa papalapit ng pasukan, Panginoon. They will be a salt and light sa kanilang eskwelahan, sa kanilang section. Ang mga negosyanteng nandito, Panginoon, hindi lang sila magnenegosyo para kumita ng malaking pera. They will be a vessel, a channel of blessing, Panginoon, sa kanilang mga empleyado, Panginoon, na hindi sila ang matataas, kundi kayo lang, O Diyos. Poprotektahan mo ang bawat negosyo ng mga kaibigan, mga kapatid kong nandito. Dahil kayo po ang nagbigay niyan. Salamat, O Diyos. Protektahan mo na rin ang aming trabaho, ang kalusugan ng bawat pamilya ko, Panginoon, nandito sa Beloved Grace Church. Lord, we will enjoy the moment, every moment of our life. Dahil alam namin, O Diyos, ang naisin mo lang ay mabuti para sa amin. Salamat po, salamat. Sa iyo ang papuri, wagas na pagsamba, pagdakila, sa matamis na pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng Amen! Amen! Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.